no? Kung ang concern lamang natin para makilala ang Diyos ay para maranasan ang kanyang mga pagpapala, ibig sabihin, di natin mahal ang Diyos. Ginagamit lamang natin siya. It's the same with our child or our children. Kung ang anak mo, parang ganyan mo yan, kung ang anak mo, lumalaki lamang sa iyo, dahil may kailangan siya o may gusto siyang gulo, mararamdaman mo ba ang pagmamahal ng bata sa iyo? Hindi. Why? Kasi lumalapit lamang siya dahil may gusto siya. Eh di sinasabi dito, kaya ka ba lumalapit o kaya ba gusto mong makilala ang Diyos para maranasan mo lamang kanyang pagpapala? Remember, alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo, and even the numbers of your hair ay alam ng Diyos.
sabay po namin ibalik ang lahat ng papuring pasasalamat sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Yan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po ang buong linggo na nakalipas at tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po? No? So, kala po natin lahat ay magiging maayos na po, pero kung mapapansin po ninyo na itong mga nakarang ilang araw po, talaga namang yung pong case ng COVID-19 ay pataas ng pataas. So, hindi po natin alam kung ano po talaga yung totoong nangyayari. And anyway, no, bagamat hindi pa po tayo nagkakasama-sama at hindi pa rin po tayo nagkakaroon ng gathering para tayo po isama-sama sumamba sa ating Panginoon, patuloy pa rin po na kami ay aabot sa inyo, aabotin po namin kayo upang may bahagi po yung mensahe ng ating Panginoon tuwing araw po ng Sunday and Wednesday. Pero naniwala po sa pag-usapan po natin ngayon, mas makikita po natin kung ano nga po ba yung buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. May isang pastor po, siya po ay nag-preach. At isa po sa illustration na ginamit niya, mayroon daw po isang miyembro na lumapit sa kanya. Tinanong siya, Pastor, bakit po yung message ninyo linggo-linggo ay parehas? Parang hindi po yata kayo nagbabago ng mensahe. Kung ano narinig ko ng mga ilang linggo na, yung pa rin narinig ko ngayon. Then sumagot yung pastor. Sabi niya sa akin, sabi ng pastor doon sa nagtanong, hanggat hindi mo natututunan na i-apply yung i-message ko every Sunday, hindi ako magbabago ng mensahe. Totoo naman po, di ba ganun po tayo minsan? Gusto natin laging bago yung message, pero ang katotohanan po, naririnig po natin at hindi naman po natin talaga iniya-apply. Gusto lang po natin makarinig ng bagong message, but the truth, ang katotohanan, hindi naman po natin ito ginagawa. So, ang ganda din po ba, hanggat hindi ko nakikita sa buhay mo yung pagbabago o yung mensahe na ibinibigay ko every Sunday, hindi ako magbabago ng mensahe. Magbabago lamang ako pag nakitaan ko ng pagbabago ang buhay mo. Yun yung sagot ng pastor, which is, makes sense actually, napaganda. So, nung nakaraang linggo po, pinag-usapan natin ang patungkol sa aklat ng Galatia sa chapter 1, verse 10. Ito po yung mensahe po ni Pablo. No, na kung saan ang pinaka-topic natin ay patungkol sa kung sino nga ba ang dapat na mabigyan kaluguran sa buhay natin. Sabi nga natin, ang Diyos ba o ang tao ang nalulugod sa bawat ginagawa natin? Yung pinatanungan na binitawan ko po sa inyo, sino po ba yung nalulugod sa buhay natin? Are we pleasing God or are we pleasing men? Yung po yung katanungan at yun po yung topic natin last Sunday. Okay? So ngayon po sa pagkataong ito, ituloy po natin ang series ng pag-aaral na ginagawa po natin. Kaya nga po kung mapapansin po ninyo sa title po ng pinag-usapan natin last week, may part 1. Kasi for 1 month, ito may pag-usapan natin. It's all about pleasing God or pleasing man. At ngayon po, pag-usapan natin, ano nga ba ang buhay na nakakapagbigay kaluguran sa ating Diyos? Ano nga ba ang dapat natin gawin para mapanatili natin ang mga bagay na gagawin natin na kung saan ang Diyos ay malulugod? Amen po? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So, sabi ko nga po, ang buhay na nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Last Sunday, sabi natin, are we pleasing God or are we pleasing men? At ang pinaka-main text po natin ay nakita po natin sa aklat po ng Galatia, chapter 1, verse 10. But this time po, no, ito po yung buhay na nakapagbibigay kaluguran sa ating Diyos. The life that pleases God. Ito po yung nais natin. Ano nga ba yung dapat na maging buhay natin para ang Diyos ay malugod sa atin? So yan po yung pag-usapan natin ngayon. Okay, kung mapapansin po ninyo, number 1, may 2 puntos lang po tayo ngayon na pag-usapan. Then next week, pag-usapan po natin ikatlo at ika-4.
But this time, pag-usapan po natin ito number 1. Sabi po natin, ang buhay po na nakapagbibigay kaluguran sa Diyos ay buhay na dapat namumunga. The life that pleases God bears fruit. Ibig sabihin, ang buhay po na nakapagbibigay kaluguran sa ating Diyos ay buhay na namumunga. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Paano ba natin masasabi na ikaw ay namumunga? Tingnan po natin sa aklat po ng Mateo, chapter 7, verse 15 to 17. Pag-usapan po natin to. Sabi po nito, nasa aklat po ng Mateo, chapter 7, verses 15 to 17, sabi ganun po rito, mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit siya sa inyo na parang tupa. Ngunit ang totoo'y mabangis o mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halamanan? Okay? Then verse 17, mabuti ang bunga ng mabuting puno. Subalit, masama ang bunga ng masamang puno. Now, bakit po natin pag-uusapan ang bagay po na ito? Okay, sabi nga po natin, yun daw pong buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos ay yung buhay na namumunga. Gusto po ng ating Panginoon makita po sa atin o napakahalaga na maalala natin na ang pamumunga ay nangangailangan ng panahon. By the way, no, pag nagtanim ka po ngayon, hindi ibig sabihin bukas ay mamumunga na. So now, it is important that we remember that fruitfulness takes time or takes time. Ibig sabihin, ang pamumunga po, napakahalaga na malaman natin na ang pamumunga ay nangangailangan ng panahon. Same thing with us sa buhay po natin. Diba? As Christian o bilang isang Kristiyano, hindi ibig sabihin ngayon po nakilala mo ang Panginoon, mamumunga ka na. Napakahalaga po na malaman po natin na ang pamumunga ay nangangailangan po ng panahon. It takes time para masabi natin na tayo ay namumunga o tayo ay mamumunga. Kaya lang ang tanong, baka mamaya, napakatagal mo ng Kristiyano, and up to now, kung ano yung buhay mo noon, yun pa rin ang buhay mo ngayon. Sabi nga ni sa pastor hanggat hindi ko nakikita sa buhay mo, yung mensahe na ipinapangaral ko, hindi ako magbabago ng mensahe. Yun at yun ang ituturo ko sa iyo. Ganun po ang Diyos sa atin. Hanggat hindi po niya nakikita sa atin yung kanyang salita, patuloy at patuloy po na maririnig natin ito sa Kanya. Hindi magsasawa ang Diyos na iparinig sa atin o ituro sa atin yung nais niya na matutunan natin. So now it is important that we remember that fruitfulness takes time. So napakahalaga po ngayon na maalala natin na ang pamumunga ay nangangailangan ng panahon. And of course, hindi ka mamumunga kung wala kang gagawin. Di po ba? Kaya nga po kapag usapan natin kung ating pag-aaralan, kung ano nga ba ang buhay na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, ayon sa sinabi ni Pablo, ito ay matatagpuan sa aklat ng Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Sabi po dito, ito na po yung buhay natin noon. Ang buhay po natin noon, nung tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, ganito po tayo noon. Okay? Aminin man natin o hindi, ito yung larawan ng buhay natin noon. At ang buhay natin noon ay buhay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Kung papansinin po nga ninyo, di ba, ginagamitan ko ng buhay natin noon. Pero alam niyo po ba, na kahit Kristiyano ka na, yung buhay mo noon
at yung buhay mo ngayon ay maaaring parehas pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kaya nga sabi natin, the life that pleases God bears fruit. No, ang buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos ay buhay na kung saan namumunga. Meaning to say, mula sa isang binhi, darating yung panahon na yung binhi na yon ay tutubo. At sa kanyang pagtubo, darating din yung panahon na yung mula sa binhi na yon, no, lumaki na lumaki hanggang siya ay makitaan ng mga bunga. Same thing with our Christian life. Katulad natin, di po ba, kung ang buhay natin ngayon, katulad sa sabi ni Pablo sa aklat po ng Galatia, chapter 5, verse 19, sabi nga no, hindi may kakaila ang mga hilig ng laman. Ano po ba yung hilig ng laman? Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Sabi po sa verse 19. Then sa verse 20, sabi rito, no? Okay, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabaha-bahagi. Yan po yung buhay natin, no? Sa verse 21, malinaw po, sabi nito, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Kaya sabi nito ni Pablo, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Now, aminin natin o hindi, tanggapin natin o hindi, ang katotohanan, hindi man lahat ng binanggit dito sa aklat ng Galatia, pero mayroon po doon na up to now, maaaring hanggang ngayon ay nakikita pa rin sa atin. At maaaring hanggang ngayon na sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, ay nakikitaan pa tayo ng mga ganong bagay. Kaya nga ang tanong, kailan ito mawawala? Kailan ba tayo mawawala sa laman? Now, mangyayari po lamang yan, katulad nito. Sabi nga natin last week, ang espiritu at ang laman ay hindi pwede magsama. Ito ay laging naglalaban-laban. Kaya nga po sabi natin last week din, pinag-usapan natin, napakahalaga na ikaw ay puspos ng banal na espiritu. Di ba? Pinag-usapan po natin yon. Napakahalaga yung pananampalataya, napakahalaga na ang buhay mo, na ikaw mismo ay filled o puspos ng banal na espiritu. Bakit? Dahil ang bunga ng espiritu ay katulad din o kabaliktaran na sinasabi ni Pablo sa buhay na hindi nakapagbibigay kaluguran. Ano yun? Tuloy natin. Sa verse 22, sabi nga natin, ang banal na espiritu ang may control sa buhay natin. At siya ang dapat nakikita sa atin. So ano ang magiging bunga na ito? Okay? Sa Galatia chapter 5, verse 22 and 23. Subalit, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sa verse 23, sabi nito, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, ang taong nabubuhay para bigyan ng kaluguran ng Diyos ay nakikitaan ng pagbabago sa kanilang pag-uugali at mga bagay na pinapahalagahan. Now, pag-usapan po natin dito mga kapatid, simple po lamang. Sinasabi po natin, last week sabi natin, no, para mismo ang Diyos, kailangan natin pananampalataya at kailangan na tayo ay dapat na mapuspos ng banal na espiritu. And now, this will be our life.
Kung gusto po natin na ang buhay natin na ito ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos, kailangan po na tayo ay mamunga. Remember, hindi po pwedeng mamunga ang puno ng mangga ng isang santol. Kung ang pinakapuno natin ay ang ating Panginoong Hesus, katulad ng sinasabi sa aklat ng John chapter 15 verse 5. No? Ang sabi nga lang, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Napakahalaga po na malaman natin ang bagay na ito. Actually, itong John 15:5 masyado ng palasa. Very common verse. Halos alam na natin. Lagi nating binabanggit and we always claim it, Lord, apart from you, I can do nothing. Lagi nating inaangkin yun, lagi nating sinasabi sa ating sarili. But the truth, ang reality, totoo nga ba na pag wala ang Diyos, ay nawawala na ng kabuluhan ang buhay natin? Yan yung katanungan na gustong sagutin natin ngayon. Hindi lang natin alam na ang katotohanan dito. Kaya minsan, okay lang sa atin na wala sa atin ang Panginoon. Because the reality, ang katotohanan, ikaw ay nasa flesh. Katotohanan po rito, no? Makikilala po natin ang isang mananampalataya ayon po sa kanyang bunga. Kung atin pong pag-uusapan at pag-aaralan, at kung atin pong titignan ang ating mga sarili, masasabi po ba natin na tayo ngayon ay namumunga o hindi? May napapansin ka ba na pagbabago sa buhay mo? O wala? Yung bang buhay mo dati, ganun pa rin sa buhay mo ngayon? O malaki na ang pinagbago? Katulad na naman po nito, sabi ko nga po, no? Kung titignan po natin to, kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano at alam mo na mali ang isang bagay, patuloy mo bang gagawin ito? Of course, hindi na. Dahil ang bunga po natin, makikita po sa ganito. Yung mga bagay na ginagawa po natin noon, hindi na alam natin, hindi na kalulugod sa Diyos, hindi na po natin dapat ito ginagawa. O kaya itinatama na natin. Yung mga bagay na mali, itinatama na natin. Kasi ito yung nais ng Panginoon. Ito yung mga bagay na magbibigay kaluguran sa ating Diyos. Napaka-basic po. Kung kayo ay nagsasama ng hindi kasal, wala ba kayong plano na ayusin ang pagsasama ninyo? Wala ba kayong plano na magpakasal? Hindi niyo ba naiisip na mabigyan kaluguran ang Diyos sa pagsasama ninyo? Kung ikaw ay nandaraya, kung ikaw ay nag-cheat, no? Kung ikaw ay may mga bagay pang ginagawa ng palihim o sa dilim, wala ka bang plano na baguhin to o ayusin to? O hihintayin mo na lamang na ilantad ito ng ating Diyos? Remember, walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas ang katotohanan. So, kung nasa iyo ang Panginoon at sasabi mo na ikaw ngayon ay isa ng mananampalataya at ang nais mo ay mabigyan kaluguran ang Diyos sa buhay mo, hey, pag-isipan mong mabuti to. It's about time para ikaw ay mamunga. Hanggang kailan tayo mananatiling banso? Alam niyo, hindi ko po pwede sabihin kayo bonsai. Dahil ang bonsai, by nature, talagang maliit ang bonsai. Pero maganda po ang bonsai. Di ba? Masabi po natin na tayo ay stagnant. Maaari tayo ay stagnant na sa ating pananampalataya.
Kaya nga ikaw ay kontento na. Kaya nga sabi dito, no, sasabi natin, Lord, apart from you, I can do nothing. Actually, katotohanan po rito, sinasambit lang ng bibig natin. Pero totoo rito, hindi naman po talaga natin, we don't mean it. Diba? Yung sasabi natin, napakadaling magsalita. Pero, sabi nga, talk is cheap. Diba? Napakadaling magsalita, napakadaling magbitik na salita. Pero yung ba'y nais ng Panginoon? Hindi. Ang nais ng Panginoon, para mabigyan natin siya ng kaluguran, ang buhay natin ay namumunga. We bear much fruit. At nakikita ito sa uri ng pamumuhay na mayroon tayo. Anong uri ng pamumuhay ang mayroon ka? Baka ang pamumuhay na mayroon ka ay katulad pa rin ang binabanggit ni Pablo sa aklat ng Galatians chapter 5. Diba in verse 20-21? Baka mamaya punong-puno ka pa rin ng inggit, punong-puno ka pa rin ng selos, nagkikreate ka pa ng mga division, ng pagkakahati-hati. Baka mamaya ka pa rin yung tao na sa patuloy na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Hindi ito yung buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Ang nais ng Panginoon, makita sa atin yung bunga ng banal na Espiritu o yung bunga ng Espiritu. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. And this life, yun yung buhay na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Then number 2, sabi ko nga anong pangalawang pag-usapan natin? Kinikilalang mabuti ang Diyos. Meaning to say, no, we are continually seeking to know God better. Ibig sabihin, kinikilalang mabuti ang Diyos na ano ibig sabihin nito? Patuloy o araw-araw. Hindi tayo nagsasawa na makilala ang Diyos. Remember, ayaw ko po na maging ganito po tayo. Tingnan po natin pagkakaiba na ito, no? Okay? Meron pong 2 negative things dito na pag-usapan natin, which is ayaw ko po na makita natin to. At nakita po natin yung pagkakaiba. Bakit ko po sinabing negatibo? Kasi hindi magandang practice. At hindi magandang motibo, hindi magandang layunin o purpose. Bakit ba gusto mong makilala ang Diyos? Bakit ba gusto mong lumago sa pagkakilala? O gusto mong malaman? O marami kang gustong malaman sa Diyos? Remember, growing in the knowledge of God is not the same as seeking to learn how to get more from God. Ulitin ko po, no? Growing in the knowledge of God is not the same as seeking to learn how to get more from God. Ano ibig sabihin nito? Tingnan po natin, no? Kung ang concern lamang natin para makilala ang Diyos ay para maranasan ang kanyang mga pagpapala, ibig sabihin, di natin mahal ang Diyos. Ginagamit lamang natin siya. It's the same with our child or our children. Kung ang anak mo, parang ganyan po yan, kung ang anak mo lumalapit lamang sa iyo dahil may kailangan siya o may gusto siyang bilhin, mararamdaman mo ba ang pagmamahal ng bata sa iyo? Hindi. Why? Kasi lumalapit lamang siya dahil may gusto siya. At sinasabi rito, kaya ka ba lumalapit o kaya ba gusto mong makilala ang Diyos para maranasan mo lamang ang kanyang pagpapala? Remember, alam ng Diyos kung anong pangangailangan mo. And even the numbers of your hair ay alam ng Diyos. Sometimes, hindi mo na kailangan banggitin dahil alam ng Diyos kung ano yung needs mo. Pero sinasabi natin dito, most of the time, ang concern natin, kaya tayo lumalapit sa Diyos dahil gusto nating maranasan yung pagpapala ng Diyos. And if that is your motive, that is wrong. Hindi yan ang dahilan para dapat makilala mo ang Diyos. O
kilalaning mabuti ang Diyos. No. Hindi yan ang nais ng Panginoon sa atin. Ang nais ng Panginoon, kaya gusto mo siyang makilala, no? Yung blessing, yung pagpapala, hindi ka after dun. Because God knows already kung ano yung pangangailangan mo. Ang nais lamang ng Diyos, kaya kalalapit sa Kanya para ipadama natin na mahal natin siya. The second thing, growing in the knowledge of God is not the same as growing in knowledge about God. Okay? So, ano yung sabihin nito? No, sa ulitin ko po, no, growing in the knowledge of God is not the same as growing in knowledge about God. Magkaiba po ito. Kaya nga po sabi natin ano sabi dito? No? We can spend all our time mastering information about God and not have a relationship with God. Marami pong ganyan, di ba? Ang dami nilang alam patungkol sa Diyos. In fact, alam nila yung Bible. Kayang-kaya nilang bigkasin ang Biblia. Pero ang katotohanan, yung relationship nila sa Diyos ay wala. Walang malinaw na relasyon ang tao ito sa Diyos. Why? Ang concern niya lang, gusto niyang malaman ay patungkol sa Diyos. Kaya sabi natin, we can spend all our time mastering information about God and not have a relationship with God. Ano ang mahalaga sa Diyos? Ang mahalaga sa Diyos, yung relasyon natin sa Kanya. At alam niyo po ba, habang pinapahalagahan natin yung relationship natin sa ating Diyos, then nagpapatuloy, mas marami tayo nalalaman sa Kanya. Pero di, anong nangyayari po Basa tayo ng basa. Ang dami natin gusto malaman patungkol sa Diyos. Pero yung relationship natin sa Kanya, hindi po natin inaalagaan. Hindi po natin iniingatan. O hindi po natin pinalalago yung relasyon natin sa ating Diyos. Dahil mas concerned tayo na may malaman tayo patungkol sa Diyos. Hindi ganun. Remember, yung buhay na nakalulugod sa Diyos, we need to continually seek Him. No? Dapat nagpapatuloy tayo na hanapin siya, katagpuin siya, at makilala siya ng lubusan. Okay? Tingnan po natin to. Magsasabi to, okay? The life that pleases God is the one that yearns to know more about God so that they can know God better. Ano ibig sabihin? Okay. Ang buhay po na nagbibigay kaluguran sa Diyos ay patuloy natin kinikilala ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, hindi tayo humihinto na kilalanin ang Diyos sa buhay natin. Hindi, walang patid. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. Gusto natin makilala ang Diyos. Okay? Kasi sabi po natin, basahin natin ang Biblia, hindi para makakuha ng impormasyon patungkol sa Diyos, kundi para maramdaman natin o malaman natin ang puso ng Diyos. Ang sasabi lang po natin dito, every time po na ikaw ay magbabasa ng Bible, hindi para makakuha ng mga impormasyon lang. Ay, ganun pala yun. Kundi, maramdaman natin o malaman natin yung puso ng Diyos. Hindi lang it's all about information, hindi lang ganun. Hindi ka lang kukuha ng mga impormasyon, kundi ang purpose po nito, kaya natin gustong basahin ang Kanyang salita para maramdaman natin at malaman natin kung ano talaga ang nilalaman ng puso ng Diyos patungkol sa mga tao.
Huwag po natin gawing ordinaryong libro ang Bible o ang salita ng Diyos. Gawin natin to, basahin natin to, kasi alam natin na the moment na nabasa mo ito at ikaw ay naging seryoso sa pagbabasa nito, then I will tell you, God will be pleased. Yang buhay na yan ay magiging kalugod-lugod sa ating Diyos. Don't read the Bible to get information. Instead, basahin natin ang Biblia para maramdaman natin at malaman natin ang puso ng Diyos. Now, ang panalangin ay hindi puro paghingi. Of course, part of prayer is supplication. Diba? Kaya mahalaga po yun eh. Pero, sana sa panalangin natin, kaya natin kinakausap ang Diyos. Kaya tayo naglalaan ng oras para katagpuin, kausapin ng Diyos. The main purpose is to work out our relationship with Him. It's not all about asking. Hindi lang puro hingi. Kundi, kaya mo kinakausap ang Diyos. Why? Kasi gusto mong i-work out yung magandang relationship mo sa Kanya. Same with our partners. Remember, pag walang communication, walang matibay o magandang komunikasyon, mawawasak ang isang relasyon. At kung ang pag-usap natin ay puro paghingi, magsasawa yung kausap natin. Now, I'm teaching this to you, no? Tinuturo ko sa inyo to. Kasi we're talking about life that pleases God. Yung buhay na nagbibigay kaluguran sa Diyos. Ba't natin pinag-usapan to? Kasi mahalaga sa Diyos ang relasyon. Kaya nga i-work out din natin. Kaya natin kinakausap ang ating Panginoon. Kaya tayo nanalangin, kaya tayo nagpe-pray para i-work out ang relationship natin sa Diyos. Meaning to say, ayusin natin ang ating relasyon sa Kanya. If we want to please Him, let us work out our relationship with God. Ano pa? No? We are eager to learn of God. Masigasig na kinikilala ang Diyos. Nagpupursige tayo, gumagawa tayo ng paraan para mas makilala pa ang Diyos. Hindi pagpagod ka na, ayaw mo na. Lord, bukas na lang. Kundi, ano man ang mangyari, you're always willing, no, to learn of God, na ikaw ay handa, masigasig ka, at gustong-gusto mong kilalanin ang Diyos, anuman yung kalagayan mo, anuman yung sitwasyon mo. Nagpupursige ka o gumagawa ka ng paraan para mas makilala pa ang Diyos. Parang boyfriend and girlfriend, di ba? Nag-e-enjoy kayo na tingnan yung mga family pictures. O kaya nag-e-enjoy ka na pakinggan yung kwento. Di ba? Patungkol sa nakaraan ng iyong partner. Na pagka may bagong topic, nag-e-enjoy ka. Kaya sabi natin, we are eager to learn of God. Masigasig tayo na kinikilala panglubusan ang ating Diyos. Kaya napakahalaga, no, na dapat patuloy tayo o patuloy nating kinikilala ang ating Diyos. So, ano po gagawin natin? Baka mamaya po, sabi ko nga po sa inyo, no, we need to bear fruits. Kailangan po nating mamunga. If we really want to please God,
may pagkakaiba sa buhay natin noon at ngayon. Kung gusto po natin i-please, if we really want to please God, makita po tayo ng changes sa buhay po natin. We need to bear much fruit. Kailangan nating mamunga. At yung bunga na yun ay kusang magmamanifest. Hindi po natin pinag-usapan to dahil pinag-usapan lang. Same with reading Bible. Hindi ka nagbabasa ng Biblia just to get information. Just to get to know about God. You're reading Bible, nagbabasa ka ng Biblia dahil gusto mong makita, malaman at maramdaman yung puso ng Panginoon sa kanyang mga nilikha. We're talking about this matter, hindi para lamang may mapag-usapan, kundi para may mapulot at may apply sa buhay natin. The message of God, kung papansinin po natin, maaaring ilan sa atin naginawa na nagsasawa na. But please, the moment po na may narinig ka na message ng ating Diyos, huwag po nating sayangin yung pagkakataon na yun to think of this and to really apply sa kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Don't waste our time. Huwag natin sayangin yung buhay natin. Huwag natin sayangin yung oras natin. Para baliwalain lamang yung mga mensahe ng Diyos na ating naririnig. Bagkus, gamitin natin ang opportunity na ito para makita natin na ang Diyos ay buhay sa buhay natin at kayang-kaya niya tayong baguhin. Sabi ko nga po sa inyo, ang buhay po natin ngayon dapat nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Anong gagawin natin? Anong dapat natin gawin? Mga kapatid, I encourage you. Ibigay natin yung oras na ito sa Panginoon. Tingnan natin yung buhay natin. May pagkakaiba ba? May pagbabago ba? O wala? O baka nasa estado ka pa rin ng buhay mo na kung saan ang nais mo lamang ay makilala ang Diyos o may malaman ka lamang patungkol sa Diyos. Hindi ka interesado sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa iyo. Hindi ka interesado sa kung ano yung nais ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka interesado sa gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang nais mo lamang ay malaman o magkaroon ng kaalaman patungkol sa Diyos. Huwag po natin sayangin yung pagkakataon ko. No, tayo po lahat, bigay po natin, no, sabihin natin, Lord, I need you. Ang nais ko lamang, no, maparangalan ka sa buhay ko, malugod ka sa buhay ko. Ang nais ko lamang, ikaw, yung maitaas sa buhay ko. Na bawat gagawin ko, sa bawat gagawin ko, ano man yung gagawin ko ngayon, makita sa akin na ako, yung Jojo, or say your name, say it, no? Sabihin mo, pangalan mo, na dating ikaw ay ganito, pero dahil nakilala mo ang Diyos, ikaw ngayon ay namumunga na at nagkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Ito yung nais ng Diyos. Ito yung magbibigay kaluguran sa ating Diyos. This is the life that pleases God, that we bear fruits, na dapat tayo ay namumunga. Na patuloy nating hinahanap, o patuloy natin, o nais natin na everyday, ang desire natin, makilala pa ang Diyos ng lubusan. Nang tanging motibo lamang natin ay makilala siya.
Hindi para pamuha ng mga impormasyon na patungkol sa Kanya, kundi malaman natin at maramdaman natin ang nilalaman ng Kanyang puso. At tinais ng Panginoon sa atin. Ang siya mismo, may bahagi niya sa atin, yung Kanyang puso. Kung pa sa ganon, ito i-apply natin sa buhay natin. Ito yung gagawin natin. I encourage you sa oras na ito. Kung ikaw yung tao na sa haba ng panahon, kiniklaim mo na ikaw ay Kristiyano na. And yet, alam mo na wala namang nababago sa buhay mo. Then I tell you, this is the time, pasabihin mo sa Panginoon, Lord, help me. Kailangan kita, Panginoon. Ayaw ko na sa buhay ko ito. Ang nais ko, yung buhay ko ngayon ay tunay nga na magbibigay kaluguran sa iyo. Na makita ko yung pagbabago. Maramdaman ko yung pagbabago. Maranasan kita, Panginoon. Kaya Lord, salamat. 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 At kung ikaw yung tao na marami kang alam, kilala mo ang Diyos, marami kang alam patungkol sa Diyos, pero no relationship at all, hindi maayos ang relasyon mo sa Diyos, then I tell you, kaya ka lang nagbabasa ng Kanyang salita is to get information about God. Hindi mo talaga pinapahalagahan yung relasyon mo sa Diyos. And now this is the time para ayusin natin ang ating relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay nananalangin, because you always ask for something, change the waiting. Baguhin mo yung kaisipan na ito. Kaya ka nagpe-pray, kaya ka nananalangin, kaya mo kinakausap ang Diyos, is to work out our relationship with God. Dahil alam mo na napakahalaga sa isang relasyon, yung communication. Kaya hindi mo hahayaan na hindi makausap ang Diyos sa araw-araw. Na sa bawat minuto, bawat segundo, na kung may cellphone nga lang ang Panginoon, i-chat mo siya palagi. Kaya nga nag-workout ang isang relationship because yung communication ninyo bilang partner, maayos, continuous. Same with God. Para maging maayos ang relationship natin sa Kanya, kailangan natin siyang kausapin. And the purpose, the reason kaya natin siya kakausapin, because pinapahalagahan natin yung relationship natin sa Kanya. Hindi dahil sa kung ano pa mang bagay, kundi mahalaga sa atin yung relationship natin sa Diyos. And I tell you, pag naayos ang relasyon mo sa Diyos, He will be pleased. Malulugod siya sa atin. So don't waste this time. I desire na sana po huwag masayang yung oras na ito. Huwag masayang yung panahon na ito. Isipin po natin na ang Diyos ay labing nakikinig sa atin. At ang nais ng Diyos, siya ay malugod sa buhay natin. At malulugod po siya kung tayo ay namumunga at kung tayo ay patuloy na hanapin natin ang Diyos because of our relationship with Him. Tayo po lahat ay kumikit. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsan pa, salamat sa oras na ito. Salamat, Panginoon, for reminding us sa kung ano, Panginoon God, yung nais mo para mabigyan namin ng kaluguran, para mabigyan pa namin ng kaluguran sa buhay namin. Panginoon, forgive us kung sa haba ng panahon, kung sa tagal ng panahon na ito, Panginoon, na kami matagal ng Kristiyano, and yet, hindi pa rin nakikita sa amin yung pagmumunga. Hindi namin kita sa amin yung pagbabago. Na kami, Panginoon, ay punong-puno pa rin ng inggit, punong-puno ng selos, na kami, O God, ay nagkikreate pa ng mga division.
Kami nagkikray ng pagkakabahagi. Nagkakaroon pa kami ng rebellion, Father God. Nagkakaroon pa kami ng inggit na supposed to be, Lord God, hindi na ito sa amin nakikita. Dahil ito, Lord God, ay laman. This is the flesh, Father God. That's supposed to be, Lord God, na nakikita sa amin ngayon ay yung bunga ng Espiritu. Forgive us, Lord God. Kung sa hinaba-haba ng panahon, nananatiling stagnan ang aming pananampalataya, ang aming pagkakilala sa iyo. Forgive us, Lord God, kung kaya kami babasa ng Bible para lamang may malaman kayo patungkol sa iyo. Na hindi namin pinapahalagahan yung relationship po namin sa iyo. That the reason, Father God, kaya kami magbabasa dapat ng Bible, Panginoon, ay upang maramdaman at malaman namin ang nilalaman ng iyong puso. Forgive us, Lord God, kung it's all about information, Panginoon God, patungkol sa iyo. Kaya kami nagbabasa ng Bible. Patawarin mo kami, Panginoon. But this time, Lord, as our commitment, dahil nais namin, Panginoon God, na malugod ka sa buhay namin. At dahil nais namin, Lord God, na ikaw, Panginoon God, ay mabigyan ng kaluguran sa buhay namin ito. Now, Panginoon, babaguhin namin yung mindsetting namin sa pagbabasa ng iyong salita. Not to get information from you about you, Father God, but really, God, to know you more and to know you better, Father God. At para, Panginoon God, maramdaman namin ang puso mo sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord God. Help us, Father God, na i-work out din po namin ang relationship po namin sa iyo. Na maging excited kami, Panginoon. That everyday, Father God, sa buhay po namin, na maging excited kami, Panginoon God, sa pakipagnig sa iyo, sa pakipag-usap sa iyo. Na malaman namin, Panginoon God, yung nilalaman, Father God, na yung puso sa amin. Kaya Lord, salamat, O God. Salamat, Father God, for reminding us today. Napakabuti mo. Napakabuti. Pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin. At ito, God, ang aking dalangin na may pasalamat. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nawa ang mensahe ito ng ating Panginoon ay tunay nga na hindi masayang. Bagkus magkaroon ito ng simpleng aral. Pagpulay-pulayan natin yung mensahe ito natin, Panginoon. At huwag natin kaligtaan na i-apply ito sa ating buhay. Muli, maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Sa Diyos po ang papuri.